Nagkakagulo po ngayon mga kaistorya ang mga opisyal ng gobyerno ng China dahil sabi sa mga nag-leak na impormasyon ay na-stroke umano si Xi Jinping, hindi na umano nakakapagsalita at meron umanong nangyayari sa loob ng gobyerno nila na isang tinatawag na kumbagay political turmoil dahil lumilitaw po na meron ng mga may ambisyon sa pwesto ni Xi Jinping. Nagkakaroon na po ng agawan sa pwesto. Ang totoo ay nabalita na rin at ginawan ko na rin ng content dati pa nung nakaraang taon na yung mga kakumpetensya ni Xi Jinping sa power na posibleng pumalit sa kanya o posibleng umagaw sa kapangyarihan niya ay ipinakulong na mga kaistorya. At totoo po, may mga nakakulong na po mga kaistorya na kalaban ni Xi Jinping sa politika. Eh tika lang Juan Historiador, di ba one party rule lamang ang China? Totoo po yan mga kaistorya. Kaya lang, siyempre, kahit naman ganyan na one party rule yan, ay meron pa rin ho na nangyayaring mga umaambisyon sa pwesto. At ang totoo ay may mga bulong-bulungan na po mga kaistorya na posibleng pamilian kung sinong papalit kay Xi Jinping. At ang sabi pa, mismong mga matataas na opisyal ng gobyerno nag-meeting umano at sinasabing pag-resignin na lang ng tuluyan si Xi Jinping dahil hindi na kayang mamuno. Lumitaw si Xi Jinping bigla sa hinihinala mga kaistorya na pagkawala bigla na 2 linggo na di nagpapakita sa publiko at nung lumitaw ay nakitaan na ang ulo niya po mga kaistorya umiiling-iling ng ganon. Tapos may in-interview pa, may kinaharap na mataas na opisyal ng gobyerno ng ibang bansa ay nakamute yung video broadcast at sa halip na boses ni Xi Jinping ang maririnig ay yun pong host nung media na kontrolado ng gobyerno ng China ang nagsasalita, nagtatranslate. Hindi narinig yung boses ni Xi Jinping although makikita bumubuka yung bibig ni Xi Jinping. So nag-spark lalo yun ng pagdududa. Yan po mga kaistorya ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike at sa mga bagong viewers po natin kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Pakisubscribe na rin po mga kaistorya ang atin pong YouTube channel at pakipindutin na rin ang notification bell. Magbibigay na rin po ako sa inyo ng update ngayon mga kaistorya tungkol sa mga balita po dito sa bansa po natin. Pasensya na kung medyo mahabang introduction natin dahil mahaba ho talaga mga kaistorya at masalimuot yung nangyayari ngayon sa China. Ito po yan ha. Ipakita ko na po sa inyo ang ating references. Actually ito na yan mismo kaya lang palalakihin ko lang at mag-uumpisa tayo dito sa Vision Times. Ang sabi po dyan, makikita ninyo, China's leadership shift. Why Xi Jinping's one-man rule may be coming to an end. Patapos na no, ang maliligayang araw ni Xi Jinping sa pwesto niya. Bakit? Patapos na yung kanyang pag-i-enjoy bilang presidente ng China. Ang sabi dito, a seismic shift may be underway at the highest levels of the Chinese Communist Party. So sa mga matataas na opisyal po yan ng Communist Party ng China. After more than a decade of consolidating power, leader Xi Jinping's grip on the countries appear to be sleeping and fast. Nawawala na yung hawak niya sa kapangyarihan. Mabilis ikang nangyayari. Ang sabi pa, on June 4th, Xi finally resurfaced after a mysterious 2 weeks absence. Misteryoso kasing nawala sa mata ng publiko si Xi Jinping. Tapos lumitaw bigla noong petsa 4 ng June. Itong buwan po na ito mga kaistorya. He appeared in a highly unusual meeting with Belarusian President Lukashenko but not at the Jiaoyutai State Guest House, the traditional venue for foreign diplomacy. Yung meeting nila ni Lukashenko, mga kaistorya, ay hindi nila ginanap doon sa Jiaoyutai State Guest House. Diyan po mga kaistorya ginaganap yung matataas na meeting, mga kaganapang opisyal ng mga opisyalis ng gobyerno ng China. Hindi ho nila ginanap diyan. Doon pa lang nagtataka na ang mga tao, bakit hindi doon ginanap? Saan ba ginanap?
Sa halip, mga kaistorya, ginanap daw po siya yung Nanhai, isang mas hindi kilalang lugar, mas maliit na venue po ito, no? The CCP Inner Compound. But even more strangely, ang mas nakakapagtaka-ika, when Chinese state media aired footage of the event, tingnan ninyo ha, kumbaga yung Chinese state media na yan, ayan yung RTVM, no? Radio Television Malacanang, kumbaga dito sa Pilipinas. Ang nakakapagtaka-ika, noong isinaere na yung footage na yun ng meeting ni Xi Jinping at ni Lukashenko, mga kaistorya, tama ba yung pronunciation ko? Tama. Ay yung boses umano ni Xi Jinping hindi maririnig ng mga manonood, nakamute yung footage. Wala, hindi naririnig na nagsasalita si Xi Jinping. Viewers were left with silent video of him mouthing words. Makikita na nagsasalita naman si Xi Jinping dahil gumagalaw yung bibig. Kaya lang walang audio. Sa halip, yung anchor umano, mga istorya, ang nagbabasa ng scripted summary. So yung boses po umano nung anchor, nung nagbo-broadcast na yun, ang nagbabasa, kunyari, nung usapan, nung dalawa, kumbaga, may narrator. Russian state media's coverage only included Lukashenko's voice. Tingnan niyo maging dun sa baluarte ni Lukashenko, mga kaistorya, ang maririnig lang boses ni Lukashenko. So may nangyayari nga kay Xi Jinping, nakakaiba. Doon sa lumitaw na nag-comment po sa aking YouTube channel, bakit mo pa tinatranslate? English ha, yung pakasabi niya. Bakit mo pa tinatranslate? Nakakaintindi kami ng English. Bakit? Ilan po ba kayong nakakaintindi ng English na nanonood sa inyong lingkod? Kung nakakaintindi po siya ng English, mga kaistorya, sana wag nang samahan ng kayabangan. Ano ho? Kasi po, mga kaistorya, kaya ako tinatagalog kasi mas marami po tayong kababayan na hindi naman nakaka-relate sa English. Tingnan ninyo, yung mga nasubrahan sa talino na mga vloggers, mga may pinag-aralan, yung mga pure English ang salita nila. Tingnan ninyo kung nagte-trending yung video nila. Ang liliit ng views. Anong ibig sabihin nun? Hindi prente, hindi gusto ng taong bayan, ng mga Pilipino, yung ganong klase po ng content. Bakit? Hindi sila nakaka-relate Manonood sila ron tapos hindi nila maintindihan kung anong pinag-uusapan. Mabuti po ang mga pinalad na nakapag-aral, nakakapag-adjust sa style natin ng pagbablog. Pero paano naman po yung mga kapuspalad dyan na hindi naman nakapag-aral, hindi nakakaintindi ng English? Kawawa naman sila kung hindi nila maiintindihan ang pinag-uusapan natin. Paano sila makakapag-adjust sa atin? Marami kasi tayong kababayan at majority po yan na dahil sa hirap ng buhay, kapuspalad, hindi nakapag-aral. Bagaman marami po dyan, mga gustong-gustong mag-aral. Hindi naman pinalad. Kaya, pakiusap natin, doon po sa mga nakapag-aral at magaling naman sa English, ay mag-adjust na lamang po kayo. Pasensya na kung ganito ang style ng aking pagbablog kasi ang gusto ko po, uulitin ko, ay yun pong maging mga kabataang nasa elementary level, maiintindihan yung pinag-uusapan natin dahil ang concern po natin ay para sa ikabubuti ng bansa natin na yung mga contents ng inyong lingkod maiintindihan hanggang sa susunod pa na henerasyon kung papalarin pang tatagal pa ang YouTube, ang social media sa Pilipinas. Mga kaistorya? Okay, pasensya na kung tayo ay segue ng ganun kasi naalala ko yung comment niya, ituloy natin. Palakihin ko muna po uli. Ang sabi, as final war host, Catherine Hu asked, a lot of folks online are wondering, was what that even the real Xi? Or maybe a double? Si Xi Jinping ba talaga yung nakikita natin na yan sa video na yan, sa footage na yan? O baka may kadouble siya? Xi's apparent reappearance hasn't quieted the growing rumors. In fact, it's only added fuel to the fire. Nagdududa na, naghihinala na ang mga tao sa China. Bakit biglang nawala si Xi Jinping? Tapos nung lumitaw, ganun pa yung nakita nila sa footage, di lalo silang naghinala. According to multiple sources, his name has now been missing from the front page of the CCP's official newspaper. Bakit? Tinanggal na.
yung pangalan niya sa official newspaper ng CCP. Bakit? 3 araw na raw na ganoon eh. A significant absence that hasn't occurred since she was elevated to top leadership in 2028. Ngayon lang ito nangyari na tinanggal yung pangalan ni Xi Jinping sa newspaper simula nang siya ang mamuno sa China. The whispers of regime change are quickly being replaced by louder, more coordinated leaks from inside the party. Kita ninyo, may mga naglilik na impormasyon mula mismo sa loob ng Communist Party of China. The consensus among party insiders, Xi Jinping is stepping down is pretty much a done deal. Nako, ay kung na-stroke nga, di na makapagsalita, paano pa niya pamumunuan ang China? So natural, ipipressure siya ng mga opisyalis ng CCP na bumaba na lamang. Or kung magmamatigas siya, ay papalitan siya ng sapilitan. Oo. Ito po yung mga posibleng pumalit sa kanya. Actually, pinangalanan po dito. Ayan, una si Wang Yang. Pangalawa si Wang Qishan. Pangatlo si Wen Jiabao, pang-apat si Hu Jintao, at panglima si Li Ruihuan. Alinman sa 5 na yan. Pero meron pa pong isa na matunog ang pangalan, pang-anim, si Ding Xuexiang. Ewan ko kung tama ang mga pronunciation ko dyan. Itong si Ding Xuexiang ay close ally daw po ni Xi Jinping. Ito pa ang isa pa. Ito po mga kaistorya, itong reference ko na ito ay website po ito mismo, itong Japan Forward na ito, website mismo ito ng isang leading newspaper sa Japan. So mainstream po ito mga kaistorya. Ayan patunay. Ano ba yung Japan Forward na yan? Ito po yan. Ang Japan Forward umano ay is a new English language news and opinion website created by Sankei Shimbun. So ang may-ari ng website na yan ay ang Sankei Shimbun. Ano ba yung Sankei Shimbun na yan? Ito po yan, mga kaistoryaasa na ba yan? Ang pagkakaalam ko, ang Sankei Shimbun po, mga kaistorya, ay conservative Japanese language daily newspaper. Kita ninyo, sabi ko nga, tama yung sinasabi ko sa inyo. Pag-aari yan ng isang mainstream ng Japan. 5 yan, nasa top 5 po yan eh. Yung Sankei Shimbun na yan. Okay, balik tayo dito. Ibig sabihin, lehitimo ang reference natin, ang source natin. Ito ay May 26, 2025, ibinalita. Yung isa kanina, anong petsa ba nito? Baka sabihin nung kasi ng iba, outdated tayo, June 5, 2025. So dito tayo, Xi Jinping power struggles and successor lists in the CCP. So may nangyayari nga hindi maganda sa gobyerno ng China. May nangyayari nga na hindi maganda kay Xi Jinping. Anong sabi pa dito? With the speculation swirling, whether Xi steps down, retains power, or faces a coup. Kita ninyo, the outcome will shape China's trajectory, Taiwan, and global stability, maging dyan sa West Philippine Sea. Apektado yan. Anong sabi? Mga kaistorya, dito tayo the rumored push for Xi's exit. So may mga kumikilos para patalsikin sa pwesto si Xi Jinping. Independent commentator Kai Shin-kon. Sino ba itong Kai Shin-kon na ito? Bukod sa sinasabing independent commentator. Sino ba yan? Actually, ito yan mga kaistorya Vlogger din po yan. Ito pong part na to, pag binasa po natin yan, translate natin ito Sa Google Translate, ito po ang nakalagay basahin ko na lamang po sa inyo kasi in-screenshot ko po sa aking cellphone. Sa cellphone ko ni-research po yan. Babasahin ko. Ang nakalagay dito, Kai Shin-kon. Former media person, Chinese writer, independent commentator, and one of the top 10 most influential bloggers of Phoenix.com for many years. Yun. Former media person. Dating media pala ito. At isa po siyang Chinese. So kung siya ay media na isang Chinese, mga kaistorya, may malaki siyang nalalaman sa mga nangyayari sa China. Wait lang.
natin. Ang sabi dito, independent commentator Kai Shinkun recently sparked a frenzy by claiming that CCP elders, pag sinabi mong CCP elders mga kaistorya, yan yung mga senior officials ng Communist Party ng China. Frustrated by China's domestic and international challenges, may mga problema kasi sa China sa loob at labas ng bansa nila, are pressuring Xi Jinping to step down. Pinabababa na po siya sa pwesto. Their target, according to reports, is at the 4th plenary session or by the 21st Party Congress. Kai also claimed that the 4th plenary session would be held from August 27 to 30 in Beijing. So ito mga kaistorya, sa August, ilang buwan na lang. Abay, June na ngayon. Di po ba? Alik successor, so may mga lumilitaw ng pangalan na papalit kay Xi Jinping. Names Politburo Standing Committee member Ding Xuexiang, yung close ally daw ni Xi Jinping, as the next General Secretary, with Shanghai Party Secretary Chen Jining as Premier. Other figures such as Premier Li Qiang are also reportedly in line for key roles. Dami, no? Kai's report gains traction due to his accurate prediction. Yung mga sinasabi kasi ni Kai, mga kaistorya, tungkol sa China, nagkakatotoo, suggesting reliable CCP sources. However, skepticism persists. Ding Xuexiang, Xi's long time, so on and so forth. Dito tayo kasi mas interesting po ito. Health concerns and military purge. Ito na yung sa kalusugan po ni Xi Jinping. Rumors of Xi's declining health have added fuel to the speculation. Bakit? Foreign and Chinese media captured moments during Xi's recent visit to Russia and Shanghai where his head appeared to shake controllably. Nakakita na kayo ng matanda na ano? Ako maraming beses na akong nakakita niyan, yung gumaganon-ganon ang ulo. Yung parang yung ano niya, hindi niya kontrolado, talagang gumaganon-ganon. Parang ganon yung nangyayari kay Xi Jinping. Bukod pa dyan, mga kaistorya, this prompted medical expert to suggest a possible stroke. Mga medical expert na ang nagsasabi. Malamang na stroke yan. Tapos, siya po mga kaistorya ay may peklat sa likod ng kanyang ulo. Kitang-ikita sa photo noong August 2024. Nang sabi, mga kaistorya ay maaaringang may nangyayaring di magandang kalusugan sa kalusugan ni Xi Jinping. These physical signs, yung scar o yung peklat, combined with Xi's temporary disappearance from public view, have led some to argue that his grip on power is weakening. Ang sabi pa nga mga kastor, may maliit ano yan eh. Diyan sa likod ng ulo niya may maliit na scar na parang sugat na tinahi. Oo, yan ang sabi. Oo, tapos may turmoil pa. Kaguluhan doon po sa military ni Xi Jinping. Marami kasing pinagtatanggal yan eh. Oo. Marami ding mga pinakulong, mga kaistorya. Politburo meeting and factional tensions. On May 14, an unprecedented expanded Politburo meeting reportedly took place. It involved retired elders, military leaders, and former standing committee members, including Hu Jintao. Sources claim the meeting focused on Xi's leadership with 12 accusations leveled against him and demands for his resignation. Pinagre-resign na siya dun sa meeting na yun. Ang gusto nila mag-resign na si Xi Jinping. While some report a preliminary agreement to finalize a new leadership lineup at the 4th plenary session na yung mangyayari nga sa August 27 to 30. Doon ipa-finalize, mga kaistorya, yung pagpapalit ng leadership o pagpapalit ng presidente ng China, mga kaistorya. Totoo yata Parang totoo nga kasi marami na ito, mga kaistorya Oo, ito po ay website na kuha ng mainstream, pag-aari ng mainstream ng Japan. Mga kaistorya. Tapos, meron pa ditong sinasabi kung hindi ako nagkakamali.
Ito nga mga ka-istorya, China's unspoken question, who will succeed Xi Jinping? So noon pa may nangyayari na. Actually noon pang naging presidente ng Amerika, si Donald Trump, noon pa may bulong-bulungan na nangyayari sa China mga ka-istorya. Oo, eto pa aiming to succeed Xi Jinping, Ding Xuexiang may face greater troubles kasi hindi yan basta-basta makakaupo sa pwesto. Oo, kasi marami po mga kaistoryang nag-aambisyon sa posisyon. Siyempre, ikaw ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa China. And speaking of China, China is the second largest economy in the world. Mga kaistorya. Ngayon, punta naman tayo sa mga balita po dito sa Pilipinas. Si Senator Batorni, nagkalat na naman mga kaistorya. Baka nakalimutan na niya na siya ay nagkalat din dahil doon sa punch hole na sinasabi niya. Hindi pa nalilimutan yon ng mga Pilipino. Dinagdagan na naman niya ngayon. Ano yon? Para bagang nagkalat ng fake news sa social media ito at binakbakan nga po yan ng Malacanang mga kaistorya. Kaso manhid, parang walang pakialam po. Anong sabi dito? Impact Leadership, basahin ko mga kaistorya. Manuel Islams de la Rosa over AI-generated video. Senador ba to? Paniwala na naman siya sa AI-generated video? Yun ngang punch hole paper na sinasabi niya nung nakaraan na hindi naman niya hawak mismo yung papel na yun. Inimbestigahan niya, ginastahan po ng pera. Oo, pagkatapos ng investigasyon, wala naman nangyari. Akala niya makakalusot yun? Alam niyo, ginagawa tayong tanga. Ako, kaya nasasabihan to, senador ba to? Bato talaga yan. Kabataan Party List Representative Raul Manuel on Sunday, June 15, criticized Senator Bato de la Rosa for sharing what appeared to be an AI-generated video defending Vice President Sara Duterte from impeachment, calling the senator's post misleading and irresponsible. Senador Bato, mabuti pang mga bata nakakaintindi na may mga kayang gumawa at magpakalat ng AI-generated video para manlinlang ng kapwa. Mabuti pang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo mga yellow at mga komunista. De la Rosa wrote his caption. Ito yan Ano ba yan? Ba't ka mag-share ng AI generated? Ano ba yan? Anong klase yan? Nakakahiya naman yung ganyan. Ano ba na tayo? Oo. Kung tayo nga mga kaistorya, karaniwang tao lang alam natin yung AI-generated video Tapos senador natin, ano ba naman yan? Palas urge Bato, acknowledge use of AI video. Bakit? Malacanang on Monday urged government official not to share mis- and disinformation online after Senator Bato de la Rosa was criticized for sharing an AI-generated video on his official Facebook page. Yan na tayo. Di tinawagan sila ng pansin ng Malacanang, mga opisyal. Wag naman kayong mag-share ng mga misinformation at disinformation online. Dapat responsable kasi. Lalo na, senador, ano ba yan? The AI video depicted a made-up street interview of Filipino students expressing support for Vice President Sara. Ano yan? Naghahakot ng Gusto maghakot ng simpatya? The senator lauded the students for understanding the real situation. Mabuti pang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo mga yelo at mga komunista. Tandaan nyo ito kasi may alibay po siya Tandaan nyo itong caption niya na ito Babalikan natin mamaya mga kaistorya ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli disinformation, fake news. Fake news si Bato Disinformation, nililigaw niya mga tao Hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan, nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal. Nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Yan po ang sabi ni Attorney Claire Castro.
Opo, responsibilidad nila ito dahil ang bawat salita na binibitawan nila sa taong bayan, leader sila. Iyan ay totoo sa pandinig at pananaw ng bawat isa. So dapat maging responsable sa anumang sinishare nila na impormasyon sa ating mga kababayan. Unang-una po, hindi naman kinakailangang mag-apologize kung ginamit lang naman nila ang kanilang talino para alamin ang kanilang isishare ay mali, disinformation or just AI-generated videos. Hindi kinakailangang mag-apologize kung una pa lang tama ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na, paano naman po yung ibang naniwala sa kanila considering na ibinoto sila ng taong bayan? Tama. So considering na ginawa po nila at wala tayong magagawa doon, dapat lamang po nilang i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Kita ninyo. Pero sa post po ni Senator Bato de la Rosa, parang sinasabi niya na hindi AI generated yan, na parang totoo yan. Kasi ang caption niya, mabuti pa ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. AI yung mga nandun eh. Hindi yung totoong mga bata eh. Diba? Tapos ito pa, ang alibay niya, mga kasi wala daw siyang pakialam. Manhid eh. Kung AI generated, ito may punto ang gumawa. I don't care if this post is AI generated. I am not after the messenger. I am after the message. Hindi naman yung tungkol sa message ang sinasabi mo eh. At hindi rin din tungkol sa may gawa nun ang caption mo eh. Ang layo eh. Diba? Diba? Na para bang ang purpose niya, gustong papaniwalain ang makakapanood nun na yun ay totoo. Kasi ang caption niya, mabuti pa ika ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Eh, hindi yung totoong bata eh. AI nga eh. Tapos parang walang remorse mga kaistorya. Wala siyang pakialam. Pinangatwiranan pa niya. Na parang sinasabi niya na kahit mali siya, tama pa rin siya. Ano ba yan? Bato says, AI, don't care. Yan no. Senator Bato de la Rosa responded to the backlash he received from netizens after he shared an AI-generated video in favor of Vice President Sara Duterte. Kita ninyo, nakakahiya yan. Yang ganyan. Nako, mga senador natin ngayon, oo, mga kaistorya. Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ganyan eh. Isipin mo, senador ka, magpo-post ka ng ganyan, nakakahiya yan. Hindi po ako sang-ayon sa ganyan, mga kaistorya. Kung kami ngang mga vlogger, sinasabihan nila, hanggang dyan pa nga mga kaistorya sa House of Representatives, iniimbestigahan ang mga vlogger at sinasabihan kami na maging responsable sa paggamit ng social media. Tapos ang senador, exempted? Ganun ba? Ganun ba? Pag mga vloggers, unfair yan. Di ba? Pantay-pantay lang ang karapatan natin. Kung kaming mga vlogger, sinasabihan kami na mga mambabatas, dapat maging responsable kami sa paggamit ng social media. Huwag kaming fake news. So pag senador ka, exempted ka, pwede kang mag-fake news. At pagka ikaw ay pinuna ng mga taong bayan, paninindigan mo pa? Hahanap ka pa ng lusot? Pangangatwiranan mo pa? Unfair yata yan. Diba, mga kaistorya? Hindi tama yung ganyan. Only in the Philippines, may ganyan, mga kaistorya. No? So yan po ang mga balita at impormasyon. Mga komentaryo, kuro-kuro, opinion, kritisismo na maibabahagi ko po sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike, mga kaistorya. At sa mga bagong viewers po natin, kung gusto niyo ang ganitong klase po ng content, ay maaari kayong mag-subscribe. Pakisuportahan po, mga kaistorya, si Bulabog PH, sa mga kaistorya po natin sa buong mundo. Kung gusto po ninyo mga kaistorya na makahanap pa tayo ng kakampi, ay pakisuportahan po si Bulabog PH, isang bagong pro-government vlogger. Makakasama natin yan sa pagsuporta at pagtatanggol sa atin pong gobyerno sa paglaban sa kagaya niyan, mga fake news, mga kaistorya. Ilalagay ko po ang link ng kanyang channel sa comment section, para makita po ninyo, mga kaistorya. Pakiusap lang, manood po kayo pagka-subscribe po ninyo, Kasi mga kaistorya, kung magsusubscribe lang po kayo at hindi naman kayo manonood, later on po ay tatanggalin din ni YouTube ang inyong subscription kay Bulabog PH. Kasi nga po, ang rules po kasi ni YouTube ay against sa ganyan. Ituturing niya pong spam yan kung ma-detect niya na nag-subscribe kayo tapos hindi naman kayo nanood. Mga kaistorya. So salamat sa inyong lahat na mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat din po sa mga bagong viewers po natin. Inaanyayahan po namin kayo na muli,
Kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content ay paki-subscribe po ang ating YouTube channel. Paki-share na din po at paki-like at paki-pindutin na rin po ang notification bell para whenever po na tayo ay may bagong content ay ma-aalarma po kayo, mano-notify po kayo, malalaman po ninyo. Salamat sa inyong lahat na mga solid ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay kayong lahat. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.